Ang dami po ngayong may sipon, may allergy ba to, trangkaso ba to, ano ba to, may kumakalat bang outbreak, ang dami pong absent ngayon. So pag-usapan natin ang sipon, paano natin madi-differentiate kung allergy at yung sipon pwede rin magkaroon ng komplikasyon. Although bihira magkaroon ng komplikasyon ng ordinary sipon, merong mga 7 bad signs din na pwede siya magkomplikasyon. Pwede lumala, trangkaso, at iba pa. Okay, so pag-usapan natin to. Pati yung mga lunas at vitamins na pwede nyo gawin, lahat ng home remedies, tutulungan natin kayo para gumaling kayo ng mabilis at ligtas sa sipon at ubo. Okay. Una, differentiate muna natin kung sipon ba talaga yan o baka allergy lang. Kasi ang daming may allergy sa atin, mausok, maalikabok. O ganito, how to differentiate. Pag sipon, basically, medyo masama pakiramdam mo. Pwedeng virus kasi ang sipon So, pwedeng may konting lagnat, pwedeng medyo masakit ang muscle, pwedeng medyo pagod-pagod ka. Okay? Alam mong may sakit ka, may konting fever, konting body aches, konting fatigue. Pag allergy, wala lahat nito. Wala kang lagnat, walang masakit sa katawan, hindi ka napapagod, bahing ka lang ng bahing. Okay? Ang sipon, dahil virus to, unti-unti parating. Unti muna, nangangati dito, tapos mamaya may konting sipon, parami na ng parami, yun ang common cold. Pag allergy, bigla, nakaamoy ng sigarilyo, perfume, na usukan, nakalanghap ng pollen, inubo na inubo, yun, biglaan yung allergy. Pag sipon, dapat mga 7 days gumagaling na. Okay? 1 week to 7 days to 10 days, magaling na. Pag allergy, pwedeng 1 buwan, 2 buwan may allergy habang nandyan yung nakaka-allergy. Pag sipon, wala dapat masyado nangangati. Pag allergy, parang makati ang ilong, makati ang mata. Okay? Pag sipon, common cold, ang sipon mo malapot. Okay? Yung uhog mo pwedeng madilaw, maputi, malapot, madilaw. Common cold yon, virus yon, di ba? May halong ubo pa. Pag allergy, ang lumalabas sa ilong, malinaw lang, tsaka malabnaw lang. Parang na-irritate lang ang ilong mo. Clear, liquid mucus lang. Okay? So, yan ang difference ng sipon at allergy. Pag trangkaso, mas malala Trangkaso, high fever, mas may ubo, mas masakit ang ulo, high fever. Pero kahit sipon, ang topic natin, marami ngayon nagkakasipon. So, maraming klaseng virus nagkakos ng common cold. Kaya tinawag na common Very common. Sa mga adults, usually, 2 beses hanggang 3 beses bawat taon nagkakasipon tayo. Ang bata, mas madalas. 4 times to 5 times in a year. Bakit mabilis tamaan ng sipon ang bata kumpara sa matanda? Kasi syempre, matanda na tayo, ilang sipon na episode na pinagdaanan natin. So, pagkilala na ng immune system natin yung virus ng sipon, hindi na tayo tatamaan. Ay bata, wala pa siyang immunity, kailangan pa niya mahawa sa iba't ibang sipon. Pagdating sa sipon, may 3 stage. Okay? Ganito aabangan natin 3 stages ng sipon. Sa umpisa, sa gitna, at pagaling. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Tingnan natin Ang Stage 1, ito yung umpisa ng sintomas. Day 1 up to Day 3. Mula unang araw hanggang pangatlong araw, nag-umpisa yan, nangangati dito. 50% na magkakasipon, makati ang lalamunan, itchy throat, itchy sore throat, tapos runny nose, barado ilong, nasal congestion, may konting ubo at namamaos. Yan ang early stage, Day 1 to Day 3. Pagdating ng Stage 2, Day 4 to Day 7, dyan na lumalala.
Usually lumalala sa day 2, day 4 to day 7. Tumataas ang sintomas, mas sumasakit ang muscle, mas sumasakit ang ulo, mas maraming sipon, mas lumalapot, minsan may konting lagnat sa bata at napapagod. So day 4 to day 7, medyo pwedeng lumala pa yung sintomas mo. Pagdating ng day 8 hanggang day 10, lampas na 1 week, dapat pagaling na yan. Nawawala na dapat ang sintomas, although yung ubo, minsan naiiwan pa rin ang ubo. Okay? Nakakahawa ang sipon dito sa uhog natin, sa ilong, sa bibig. Kaya mabilis tayo makahawa sa ibang tao Sa school, yakap-yakap. Kaya kahit may sipon lang, either mag-mask kayo, hindi kayo makahawa, o wag muna kayo pumasok. Depende kung gaano kalala. Kailan pinaka nakakahawa ang sipon? Actually, nakakahawa ang sipon 1 week up to 10 days na may sintomas ka. Pero, yung first 3 days ng sipon mo, yung umpisa first 3 days, doon ka pinaka mabilis makahawa. Kung 1 week na yung sipon mo, baka konti na lang virus ang lumalabas. Okay? Pag nahawa tayo sa katrabaho o classmate ng sipon, ilang araw bago ako tatamaan ng sintomas. Si Doc Lisa may sipon ngayon Kaya ito topic ko So, pag ako ay nahawa, dapat within 1 day to 3 days magkakasintomas na ako. Ganon kabilis yung incubation period. Kaya na-expose ka sa isang tao na inuubo, sinisipon. After 1 day, 2 days, or 3 days, nagkasipon ka rin, doon ka nahawa. Okay. Yung anak ko kasi may sipon nahawa si Doc Lisa. So, paano madadiagnose ang sipon? Actually, sa sintomas lang, sa ilong, barado, irritated yung throat. Although, check din yung tonsils. Mamaya, tonsillitis. Mamaya, strep throat pala. Kasi kung namamaga ang tonsils, may nana, ibang usapan yon. Bacteria yon. Kailangan mo ng antibiotics. Pero sipon, basically, hindi mo kailangan dapat ng antibiotics. Pero yung pag-usapan ko mamaya, pag nagkomplikasyon, minsan kailangan ng antibiotics. Minsan, pinapa-x-ray din para ma-check ang komplikasyon. Baka nagpulmonya. Pwede rin pa COVID test. Common ngayon ng COVID test. Pero ngayon, ang kumakalat, hindi siya COVID. Iba na to, mga sipon, trangkaso. Although maganda dito, siguro sanay na tayo dito sa mga virus na to, hindi siya lumalala. Hindi napupuno ang ospital. So usually, masama lang pakiramdam. Although itong kumakalat na sipon at trangkaso, medyo may pagkatindi konti, di ba? Marami na absent. Okay. Ano ang gamutan sa sipon? Okay. Pag walang lagnat, hindi mo kailangan ng paracetamol. Kung may lagnat, kailangan ng paracetamol. Yung iba, umiinom ng gamot para sa sipon. Although hindi ako mahilig uminom nito, hindi rin ako nagre-reseta nitong mga decongestants. Kasi itong mga decongestants, minsan ay cardiologist ako ayaw ng mga cardiologist to. Kasi itong mga para sa sipon, cold medicines, meron siyang pseudoephedrine. Nakakabawas ng sipon pero nakakabilis ng tibok ng puso. So, medyo not so good for the heart kung may high blood, may palpitation kayo. Ayoko nitong gamot sa sipon. Medyo bawal sa may heart disease. Okay? So, medyo tubig lang ako. Inom ng maraming tubig, gargle, pwede chicken soup. Hindi na ako nagbibigay ng gamot sa sipon. Sa plema, kung may plema, pwede yung mga carbocysteine. Basically, yan ang binibigay natin. Guaifenesin, ambroxol, pwede naman yan. Pampalabnaw ng plema. Pero sa akin, basically, tubig lang. 8 to 10 glasses of tubig. Okay? Warm water. Kung gusto nyo, mas maganda, lemon water, pwede yan. Pag matindi yung ubo at walang plema, ubo na walang plema, ang binibigay natin itong butamirate citrate, itong Sinicod, panghinto ng ubo. Pero ito yung walang plema. Kung may plema, carbocysteine, at siyempre maraming tubig. Kung allergy ang problema, yung kanina, ay inom kayo ng anti-allergy na gamot.
Okay? Ano ang mga vitamins na pwedeng inumin? Okay? Ito yung dalawang nire-reseta ko na wala namang masama kung iinom kayo. Okay? Usually, ang dalawang vitamins pwede sa sipon, sa trangkaso ay vitamin C, kahit 500 milligrams lang, vitamin C, tsaka zinc. Pwede ang zinc, pwede ang vitamin C, yung iba dinadagdagan pa ng vitamin D, D as in dog. Pero itong vitamin C and zinc, although yung medical studies, para sa kapwa kong internist, hindi ganun kalaki ang medical studies, hindi ganun ka-positive. Although may ilang pag-aaral yung zinc, na pag uminom ka ng zinc vitamins, nababawasan yung tindi ng sintomas. Tsaka itong 7 to 10 days na sipon, iikli. Imbis na 7 days ka may sakit, baka 4 days na lang sakit mo. Sa vitamin C, medyo hilaw yung pag-aaral, pero wala namang masama sa vitamin C. Yung mga citrus fruits, orange, dalandan, calamansi, wala namang masama. Pampalakas ng immune system, nakakaiksi ba ng sintomas ng sipon, nakakabilis ba paggaling, baka may tulong, baka wala, pero fluid pa rin naman kung juices ang iinumin mo at tubig. So, vitamin C and zinc, pwede itry. Walang masama. Tapos, syempre, pahinga. Todo pahinga. Kung kaya mo higa, pwede. Fluids talaga, pinakamagaling. Tubig. 10 basong tubig, medyo warm water, mas maganda pa. Pwedeng lemon water. Pwede mo saline nasal spray. Merong mga saline spray O may nabibili ako. Yung mura lang yan, mga 100 pesos. Ini-spray sa ilong para lang mabasa. Ano lang yun tubig at asin. Pwede ka rin mag-gargle, mumug. Mumug ng tubig. 1 basong tubig, konting-konting asin, medyo mainit, i-gargle mo dito, pampaluwag kung medyo masakit ang throat mo. Chicken soup, any sabaw na mainit-init, maganda rin yan. Bawal manigarilyo, bawal ma-expose sa usok, lalong lalala. Hugas kamay, very important. Alcohol, hugas kamay, magmas, maglinis ng mga doorknob, kasama lahat yan para hindi mahawa ibang tao. Pag natutulog, taas ang ulo. 2 unan para yung sipon hindi masyado barado. Usually, barado ang ilong pag nakahiga. Pag nakaupo, mas nawawala. So, tulog, rest, malamig ang lugar, tubig, vitamin C and zinc, may tulong lahat yan. Okay? Hand sanitizer, immune system, exercise, pwede maglakad-lakad, pero huwag magpagod. Tsaka huwag magpainit sa ilalim ng araw. Ano muna tayo? Sa malamig muna tayo ngayon. May sakit So, 7 to 10 days, gagaling na. Ngayon, lastly, ito na yung topic natin. Ano yung 7 bad signs na may komplikasyon na pala ang sipon mo o yung trangkaso nagkakomplikasyon? Pwede rin to. So, ito itong 7 signs, dadali natin sa doktor. Baka kailangan ng antibiotics, baka nagkaroon ng komplikasyon. Ano tong 7? Number 1, mataas na lagnat. High fever, sipon, dapat wala masyadong lagnat. Konti lang. Dapat mga 38 lang. Pag nagta-39 ka ng 4 na araw, trangkaso na yon. Pag naglagnat ka ng 5, 6 na araw, ibang usapan na yon. So, check up na yan pag matagal yung lagnat. Number 2, bad sign, hirap huminga. Hirap huminga. May hika, hirap huminga. Pagod na pagod. Diba? Baka may ibang problema sa baga. Number 3, yung plema, padami ng padami. Padilaw ng padilaw. Okay, baka pulmonya na yan, baka bronchitis. Number 4, masakit masyado ulo. Masakit dito, baka barado sinuses o bacterial infection na yan. Antibiotic din kung sinusitis. Number 5, lalo na sa bata, masakit ang tenga. Tenga masakit, very common yan. Yung bata, sipon muna. After ilan days, sasakit ang tenga, may infection sa tenga, may luga palalabas minsan, otitis media. Antibiotic din gamot sa otitis media. Number 6, sore throat na hindi gumagaling. I-check nyo yung sore throat. Baka namamaga tonsils, baka may nana, bacterial strep infection. And number 7,
paano kung chest pain? Mabigat ang dibdib. O check natin, baka nagkomplikasyon, baka puso na yan, baka baga na yan. So ito yung mga 7 bad signs na ayaw natin. Fever, hirap huminga, malalang ubo, headache, ear pain, sore throat, chest pain. Dagdag ko pa yung mga suka ng suka tae, syempre, baka may ibang sakit, sobrang pagod, sobrang hina, at medyo nag-iiba yung pag-iisip, medyo disoriented. Diba? Pag medyo disoriented, baka mamaya may ibang brain problem. Yung mga virus na yan, minsan kumakalat kung saan-saan. May mga virus kumakalat sa puso, may virus kumakalat sa utak. Pero basically, ang common cold, 99%, dapat gagaling kayo. Itong mga nagko-komplikasyon, usually may edad, sobrang bata o mahina ang immune system. Sana po nakatulong to para gumaling kayo sa sipon at trangkaso. God bless po.